Hello everyone, and again, Happy New Year! So today, i-discuss natin yung isa sa mga katanungan ng mga viewers natin, and yun ay kung ilang taon bago magkapapel dito sa Paris, France. And actually, dito sa Paris, France, once na 3 years ka na declared lahat ang iyong oras sa amo, ang full-time nila dito is 30, at least, naka 35 hours ka every week, per week. So, pag ganon, na-declare ka ng ganon, pwede ka nang mag-apply pag meron kang 1 year na declare sa amo mo. Kumbaga, i-declare mo yung sahod mo sa government para makita ng government na okay, bigyan natin to ng pagkakataon na maging legal dito sa Paris dahil okay naman yung status ng work niya, okay naman yung mga papeles niya. So, isa yun sa mga requirements. And pag 3 years ka na, pwede ka nang mag-apply as long as meron kang mga nakapangalan sa'yo yung address ng apartment mo, yung electric, nakapangalan din sa'yo, and syempre yung um, parang proof na nagbabayad ka talaga ng iyong apartment, and also yung sinasabi ko ng i-declare mo yung sahod mo na 35 hours above, at least above. And the other thing is kapag nagbabayad ka din ng tax, very important din yun, nagbabayad ka ng tax dito. Ibig sabihin, beneficial ka sa bansang Paris dahil nagbabayad ka ng tax at hindi ka pasaway. So, pwede kang mag-apply ng ganyan. And one more thing din, isa sa mga requirements is dapat hindi ka yung tinatawag nilang polygamous. So, ibig sabihin kung baga married ka na, huwag ka nang magdagdag pa ng maraming asawa o maraming tapos hindi naman nagde-divorce. Kung may divorce, okay, go ahead. Pero kung wala, dinagdagan mo lang ng walang mga legal papers, tapos may nagreklamo sa'yo, tsugi ka na, yung status mo, tagilid. So, kailangan ayusin mo yung status mo. 'Di ba? Single, single. Pag double, double, okay. Kung halimbawa hindi magkaintindihan, okay, mag-divorce kayo or what. So, kailangan may papeles yan na okay ang sitwasyon mo. So, actually, paiba-iba ang mga kumbaga patakaran, ang mga rules dito sa Paris. So, every now and then, nag-change siya. Like last year, pagka yung iba kasi pag 5 years, dun pa lang sila nag-a-apply or aantayin nila yung 8 years or even 10 years bago sila mag-apply. So, iba-iba and hindi lahat na-approve. So, kahit pa gaano kaganda ng papeles mo, depende pa rin yan. Kailangan pa rin pagtiyagaan, kailangan mo pa rin manalangin, mag-pray ka, magpatulong ka, puntahan mo na lang lahat ng simbahan or kung ano, mag-pray ka na ibibigay na kung ano yung para sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. So, sa akin, as I said, 7 years na ako dito and wala pa rin akong papel. So, sa panglima kong taon dito, nag-apply ako. And then, nag-try akong mag-ask ng appointment na hindi ako nabigyan. But, nag-change plan ako hanggang sa nabigyan ako ng appointment. And ngayon, waiting na lang ako sa result kung approve or hindi. And yung iba naman, inaantay nila na makapag 5 years sila bago sila makapag-apply. And yung iba naman since nagka-family na dito, so iba naman yung status ng application nila, yung tinatawag nilang familial.
nandito na nag-aral yung anak mo, dito mo na ipinanganak, so pwede mo na silang i-apply. So, hindi ko masyadong alam kung ano yung rules doon, but I think kailangan makita na nag-aaral yung anak mo for, I don't know, 3 or 5 years, then that's the time na pwede ka nang mag-apply. And still, hindi pa rin siya 100% na magiging okay kahit na nag-aaral na dito yung anak mo. Marami pa rin silang mga hinihingi na minsan parang feeling mo kompleto ka na pero hindi pa rin. So, depende pa rin dahil sa dami ng mga nag-apply dito, maraming application, araw-araw, ilang papeles ang dumarating sa mga opisina nila. And until now, wala pa rin. So, hopefully this year, like ako, ipupush ko talaga siya. Sana lumabas na siya this year. Kasi 7th year ko na. So, as of now, yung iba pwede na silang mag-apply kapag nakapag 3 years ka na sa Paris. Pwede ka nang mag-apply right away. Make sure na itago mo lahat ng mga documents mo. Kailangan mo yun. Yung, lalo na yung declare kasi marami sa mga kababayan natin dito, umabot sila ng 10 years, 15 years, 20 years, hindi sila makapag-apply hanggang meron pa akong nakilala, hindi ko siya nakilala, naikwento lang sa akin na dito na siya tumanda. As in, hindi talaga siya nakauwi, hindi talaga siya nag-apply dahil nga doon sa declare. Hindi niya dineclare yung sahod niya nung kabataan niya. So, kung may na-declare man siya, kulang. Hindi siya sakto doon sa hinihingi ng government. So, isa din yan sa mga magiging dahilan kung bakit tagilid yung application mo. So, kailangan pag may makita kang amo, magpa-declare ka, it's better. I-declare mo lahat kasi magagamit mo naman yung declaration mo kung halimbawa gusto mo magstay dito sa Paris until mag-senior citizen ka, mag-pension ka. Magagamit mo yung mga dineclare sa'yo, malaki ang makukuha mo pag marami kang declare. Unlike sa iba, maliit lang yung declare, maliit lang din yung pension nila. Nung tumanda na sila, doon nila na-realize ay kulang yung pension nila. Kailangan pa rin nilang magtrabaho. And dito pa naman, sa ngayon, makukuha mo yung pension mo at the age of 64 years old. So, kailangan yung iba doon, nung 64 na sila, parang nakikita nila or around 65 na kukuha na nila yung pension nila pero kulang. So, nagtrabaho pa rin sila. And alam niyo naman yung trabaho namin dito, hindi madali. Hindi madali dahil talagang magkukudkud ka. Magkukudkud ka talaga. No choice ka. Unless na lang kung marunong ka sa language nila, which is yung French. Then, makakapag-apply ka ng another job na mga magagandang opportunity. But then again, it will take time, long time. Dahil hindi madali yung language nila. Mahirap yung French language. So, sa ngayon, kailangan, isa din yan pala sa mga requirements is kailangan maipasa mo ang basic French or elementary French. So, ngayon, pag mag-a-apply, isa na yan sa mga requirements. Kasi pag hindi ka marunong sa language nila, bakit ka bibigyan ng legal papers, di ba? Bakit kapag bibigyan, hindi mo nga inaral yung lingwahe nila. Very important yon dito sa Paris. Dahil kahit saan ka pumunta, talagang nag-French sila. Kahit marunong sila mag-English, minsan talagang pahihirapan ka. Ayaw nilang mag-English. Kaya ikaw talaga mag-a-adjust. Since nandito ka na sa Paris, ikaw ang mag-adjust sa language nila. So, yun lang muna yung ma-share ko for today. So, yun. Pag nandito kayo, if ever, of course,
kailangan follow the rules lang tayo and kung ano yung mga requirements nila, paiba-iba man yan, kailangan go lang ng go and kailangan i-keep mo lang yung mga documents mo, lalong-lalo na pag nakapangalan sa'yo. So, yun lang isa sa mga magiging maganda yung status mo if ever. But then again, dagdagan po natin na matinding prayer. So, ayun lang. And thank you so much and bisous. Bye.